Samantala, karapatan ng bawat kabataang Pilipino na magkaroon ng dekalidad na edukasyon para sila'y magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya naman isusulong ng isang mambabatas ang maayos na pagpapatupad ng mga batas ukol dito. Jim Tejano sa balita. Kay Marcoleta, may pag-asa! Nagkaroon po ng scholarship. Dahil marami po tayo ngayon mga kabataan na out of school na hindi nakakapag-aral dahil hindi nila kaya. Ilan lang ito sa hiling ng isang solo parent na si Norma Musa sa senatorial aspirant na si Kong Dante Marcoleta na mabigyan ang mga kabataang Pilipino na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Bagay na noon pa may isinusulong ng mababatas at nagpupursiging bantayan ang mga umiiral na batas sa sektor ng edukasyon para mas maraming mahihirap na kabataang Pinoy pa ang makinabang. Great equalizer ang education sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa isang pamilya na naghihikaos. Wala kang laban, wala ka ng pag-asa kung kahit isa man lang na member ng pamilya mo ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Ibig sabihin, doon manggagaling ang pag-asa. Kahit mahirap, may pag-asa. Huwag lang silang mawala ng loob. Sa harap nito, inamin ni Marcoleta na tila may sablay sa implementasyon ng Unified Financial Assistance System for Tertiary Education Act o ang UNIFAS na sinisiguro naman niyang paplansyahin at itutulak oras na makapwesto sa Senado. Yung UNIFAS nagtatakda ito ng libreng pagpapaaral doon sa mga deserving, yung mga qualified na mga estudyante. Tingnan mo yung pagpapatupad ngayon. Sablay. Kung minsan may favoritism na, yung iba hindi naman nabibigyan. Yung mga requirements hindi natutupad. Kaya dapat lang, alam mo, bantayan lang yung implementation ng batas. Palagi ko sinasabi, ang susi dito, kung paano ipatutupad yung batas dito, hindi nakatutugon yung ating pamahalaan, yung oversight function ng Congress. Nakalimutan nyo. Sa kabilang dako, inihirit naman ng mga supporters ng mambabatas na bukod sa edukasyon, matutukan din ang iba't ibang problema na kinakaharap ng bansa. Gaya ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga bilihin, mga problema at hamong kinakaharap ng mga magsasaka, paglaban sa lumalalang krimen, pagsugpo sa talamak na problema sa iligal na droga, at ang lumalalang hidwaan ng ilang lider sa bansa na magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Yung pagbaba ng ating bilihin, pagbaba ng ating kuryente, pagbaba ng ating mga tubig bills, lahat po. Naniniwala po ako na kay Marcoleta po talaga may pag-asa. Napakataas po ng presyo ng pangunahing bilihin at pangangailangan ng mga Pilipino ngayon. Lalong-lalo na po ang pagkain. Wala naman pong nag-iisip kung paano natin re-resolbahin ang mga bagay nito. Sa kabuuan, naging maayos at payapang ginawang campaign rally ng kampo ni Sagip Party List at Representative Congressman Marcoleta kagabi sa Santa Monica, Quezon City. Jim Tejano para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.